Nagpakabit ako ng mga tubo ng tubig para sa buong baryo. Pero pag-uwi ng nanay ko sa baryo para gumamit ng tubig, siningil pa siya ng 2,000 para sa tubo. Tinawagan ko ang village chief. Pero pinagbabayad niya ako ng 200,000 piso para sa maintenance fee ng tubo. Kung hindi, kailangan daw sumunod sa patakaran. Noon, nagyayabang pa siyang ako raw ang nagmalasakit sa buong baryo. Kapag may problema raw ang pamilya ko, gagawin daw ng baryo ang lahat para tumulong. Pero ngayon, para lang makagamit ng tubig ang nanay ko sa sarili naming bahay, kailangan niya pang magbayad. Kaya direkta kong kinontak ang construction team. At pinabaklas ko lahat ng tubo ng tubig sa buong baryo. Nang mawala ang mga tubo ng tubig, ang 12 ng ektaryang palayan ng village chief na may automated na patubig ay nagsimulang matuyo at mamatay. Ang mga gulayan, manukan, at itikan ng mga taga-baryo ay nagsara rin dahil sa kakulangan ng tubig. Pagkababa ko ng telepono, noong hapon ding iyon ay tinawagan ko si Engineer Lee. At nagpunta kami sa baryo kasama ang mahigit 10 trabahador. Mabilis kumalat ang balita, hindi pa kami nakakarating sa bungad ng baryo. Hinarang na kami sa gitna ng daan ng anak ng village chief na si Jiaobao. Kasama niya ang ilang mga tambay. Nakami bewang siya, na para bang sinasabing hindi kami makakapasok. Lin Feng, anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Proyekto ito para sa kapakanan ng buong baryo. Subukan mo lang galawin, tingnan natin. Ibinaba ko ang bintana ng kotse. Sinulyapan ko siya, at isa lang ang sinabi ko. Engineer Lee, simulan na. Natigilan si Jiaobao. Hindi niya inasahan na ayoko man lang mag-aksaya ng laway sa kanya. Sumugod siya at kinalampag ang pinto ng kotse. Direkta kong tinawagan ng presinto ng pulisya sa bayan. Ipinagbigay alam ko na may humaharang sa legal na pagbawi ng pribadong kagamitan. Nag-iba ang itsura ni Jiaobao. Ang lahat ng pambili sa mga tubong iyon ay galing sa sarili kong pera. Mula sa mga kagamitan hanggang sa pagkakabit, walang ginastos ang village committee kahit isang kasing. Nasa akin ang mga resibo at katibayan ng pagmamay-ari. Wala siyang anumang legal na basehan para pigilan ako. Akmang harang pa sana siya. Pero nilagpasan na siya ni Engineer Lee kasama ang mga tauhan niya. Diretso sa control valve ng pangunahing tubo. Wala pang 20 minuto. Pinatay ang pangunahing supply ng tubig. Sinimulan ng tanggalin isa-isa ang bawat sangay ng tubo. Nakatayo si Jiaobao sa tabi. Walang magawang pinapanood ang mga trabahador. Nangingitim ang mukha niya sa galit. Wala siyang masabi ni isang salita. Hindi na ako nagtagal doon. Dumiretso ako para sunduin si nanay. Nakaupo si nanay sa sala, tulala. Nasa mesa yung resibo ng bayarin na iniwan ni Jiaobao kahapon. Nakasulat, bayad sa tubo ng tubig, 2,000 yuan. Nakita niya akong pumasok. Ang una niyang sinabi, Xiao Feng, wag mo na silang guluhin. Si mama na ang magbabayad. Kinuha ko ang resibong iyon. Nilukot ko ito sa aking kamay. Itinayo ko si nanay. Tara, sumama ka sa akin. Sabi ni nanay, may mga damit pa siyang hindi naayos. Sabi ko, wag na. Lahat ay pwedeng bilhin ulit. Basta makaalis tayo, sapat na. Pag-alis namin ng baryo, may mga residente nang nagkumpulan. May sumisigaw sa akin. Idinadamay ko raw ang buong baryo sa galit ko. Hindi ako lumingon. Isinakay ko si nanay sa kotse. At isinara ang pinto. Lumapit si Engineer Lee. At pabulong na nagtanong sa akin. Boss Lin, lahat ba tatanggalin o yung pangunahing linya lang? Tanggalin lahat, walang itatira kahit 1 pulgada. Ibalik nyo sa dati kung saan sila nag-iigib. Paalis na ang kotse sa baryo. Mula sa rearview mirror, nakita ko si Jiaobao na nakatayo pa rin sa bungad. Tinitingnan ko ang ekspresyon sa mukha niya. Hindi ko maaninag, pero nahuhulaan ko. Sa ngayon, iniisip pa rin niyang tinatakot ko lang siya. Sa susunod na 3 araw, tuluyan nang nawalan ng tubig sa baryo. Ang ilang ektaryang palayan ng pamilya ng puno ng baryo ay laging sa automatic irrigation system lang umaasa. Nang maputol ang tubo, umikot ng walang tubig ang water pump. Nagsimulang magbitak-bitak ang lupa sa bukid. Buwan pa naman ng Hulyo noon. Napakatindi ng sikat ng araw. Sunod-sunod na nalanta ang mga punla. Pati ang mga greenhouse ng gulay ng mga residente ay bumigay na rin. Ang mga pamilyang nag-aalaga ng manok at bibe ay kailangan pang mag-igib araw-araw. Pabalik-balik sila sa pag-iigib. Kabi-kabila ang reklamo. Sa sobrang taranta ni Zhao Yutian, tinawagan niya ako. Hindi ko sinagot. Pinapunta niya sa akin si Jiaobao para hanapin ako. Blinak ko agad. Nagpasabi siya kay Tito Wang. Pwede pa raw pag-usapan ang tungkol sa maintenance fee. Hindi ako tumugon. Nagsisimula pa lang ang larong ito. Ang kailangan ko ay hindi 2,000. At lalong hindi 200,000. Pagsapit ng dapit hapon sa 3 araw, nakatanggap ng tawag si Mama. Nanginginig ang boses niya. Pagkababa niya ng telepono, namumutla siyang tumingin sa akin. Feng, sinugod ni Jiaobao ang bahay natin kasama ang mga tauhan niya.
Pinaupo ko si mama at sinabing huwag gumalaw. Kinuha ko ang susi ng kotse at sumugod pabalik sa baryo. Sanay na ako sa mga taong tulad ni Jiaobao. Matapang lang sa mahihina, pero duwag sa mga totoong palaban. Umaasa lang sa pangalan ng tatay niya para maghari-harian. Pero kapag nakahanap ng katapat, mas mabilis pa sa lahat manginig ang tuhod niyan. Pagdating ko sa lumang bahay namin, pinuwersang buksan ang gate. Kalat sa bakuran ang mga basag na paso at teha. Basag ang salamin ng bintana sa sala. May mga piraso ng ladrilyo na nakakalat sa sahig. Nakaupo sa bakuran si Jiaobao kasama ang 4 o 5 tauhan niya. May mga hawak silang asarol. Pagkakita nila sa akin, humakbang siya paabante. Buong lakas siyang sumigaw. Lin Feng, pakinggan mo kung mabuti. Kailangan mong ayusin ulit ang mga tubo para sa baryo. Kundi, kahit isang pirasong laryo ng lumang bahay na to, huwag kang umasang may matitira. Huminto ako sa paglakad. Tiningnan ko ang buong bakuran. Hindi ako agad nagsalita. Kinuha ko ang cellphone ko at tumawag sa pulis. Natigilan si Jiaobao ng 1 segundo. Agad siyang suminghal. Hindi ko siya pinansin. Hinintay kong sagutin ang tawag. Sinabi ko ng malinaw ang address at ang sitwasyon. Pagkatapos, ibinulsa ko ang cellphone. Samandal ako sa hambo ng pinto at pinanood lang sila. Natahimik ang buong bakuran ng ilang sandali. May bamulong sa tabi ni Jiaobao. Umalis na lang kaya tayo, sabi nito. Sinaman ng tingin ni Jiaobao yung tao. Pero hindi niya namalayang napaatras din siya ng kalahating hakbang. Noon lang ako nagsalita, Jiaobao, lahat ng sinira mo, nakuhanan ko ng video. Itinuro ko ang maliit na camera sa itaas ng hambo ng pinto. Sakop ng anggulo nito ang buong bakuran. Tumingin si Jiaobao sa direksyon ng itinuturo ko. Nagdilim ang mukha niya. Gusto mo pa rin ako ang magayos ulit ng mga tubo. May kinuha akong isang dokumento mula sa dala kong bag. Iniabot ko sa harap niya. Tingnan mo munang maigi. Iyon ang kumpletong katibayan ng donasyon para sa proyekto ng mga tubo noon. Kontrata ng pagbili, mga resibo ng bayad, rehistro ng pagmamayari ng mga kagamitan. Bawat pahina ay may pirma at selyo ko. Kasama pa ang sulat ng kumpirmasyon ng autorisasyon na may selyo ng Village Committee noon. Si Zhao Yutian mismo ang naglagay ng selyo. Kinukumpirma na ang pagmamayari ng lahat ng kagamitan sa tubo ay sa donor. Na walang iba kundi ako. Akin ang mga tubo. May karapatan akong baklasin to. May karapatan akong bawiin. Walang sino man ang pwedeng pumihil sa akin. Medyo nanginginig ang kamay ni Jiaobao. Itinulak niya pabalik ang mga dokumento, model. Hindi yan kasali sa usapan. Ang nayo na ang gumagamit niyan sa loob ng maraming taon. Binawi ko ang mga dokumento. Kaya sisingilin ako ng tatay mo ng 200,000 piso para sa maintenance fee. Napabuka ang bibig ni Jiaobao. Hindi siya nakapagsalita. Sakto namang pumasok ang sasakyan ng mga pulis. 2 pulis ang bumaba. Nakita nila ang nangyayari sa bakuran. Ipinakita ko sa kanila ang video recording mula sa camera. Malinaw na malinaw ang buong pangyayari ng pagsira sa pinto at mga gamit. Agad na namutla si Jiaobao. Sinabihan sila ng pulis na makipagtulungan sa investigasyon. Pilit na sinabi ni Jiaobao, kapitan ng barangay ang tatay ko. Walang emosyon ang mukha ng pulis. Sinabi sa kanya na walang kinalaman ang kapitan sa insidenteng ito. Hiniling siyang makipagtulungan. Dinala si Jiaobao at ang mga kasama niya para sa interogasyon. Bago umalis, lumingon siya at tinuro ako. Nagngingit-ngit niyang sinabi, Lin Feng, hintayin mo lang ako. Hindi ako nagsalita, pinanood ko lang siyang sumakay sa sasakyan. Pagkaalis ng mga pulis, umupo ako sandali sa hagdanan sa bakuran. Napakatahimik ng paligid, umiihip ang hangin mula sa bukirin. Dala nito ang amoy ng tuyong lupang parang nasusunog. Noong nagkakabit ng mga tubo 3 taon na ang nakalipas. Tinatrato ako ni Jiaobao na parang magkapatid kami sa may bungad ng nayon. Sabi niya, Lin Feng, galing ka sa nayon na to. Kung may problema ka, huwag kang mag-atubiling hanapin ako. Noong panahong iyon, naniwala ako. Akala ko, taos-puso ang sinasabi niya. Ngayong iniisip ko, nakakatawa pala talaga. Kinaumagahan, tumawag si Engineer Lee. Sabi niya, magdamag daw na kumontak si Zhao Yutian sa isang kumpanya ng water truck mula sa ibang lugar. Magbabayad siya ng malaki para magpabomba ng tubig mula sa ilog para pandilig sa mga palayan. Tinanong ko ang presyo, ang pamasahe balikan, kasama na ang bayad sa pagbomba ng tubig. Aabutin ng ilang libo sa isang araw. Nagpupumilit pa rin si Zhao Yutian. Akala niya, basta malagpasan lang ng mga palayan ang pagsubok na ito. Makokontrol na niya ulit ang sitwasyon. Ang hindi niya alam ay yung daan mula sa ilog papuntang palayan. Malambot ang pundasyon ng lupa. Kapag dumaan ang malaking truck ng tubig, lulubog ang kalsada. Ang dugtungan ng tubo ng water pump ang pinakamadaling magkaproblema. Kinagabihan nga, nagpadala si Engineer Lee ng isang video. Lubog sa putik ang truck ng tubig.
At sumabog ang tubo ng water pump. Lahat ng tubig na nahigop ay natapon lang sa lupa. Nakatayo si Zhao Yutian sa pilapil. Habang tinitingnan ang mga naninilaw at tuyot na punla, hindi siya kumilos ng matagal. Hindi na maisasalba ang pinsala, pero ang mas iniisip ko, ay yung sinabi ni Tio Wang sa baryo kanina, yung inanunsyo niya sa speaker. Sabi niya, tinanggal daw ni Lin Feng ang mga tubo para sa sarili niyang interes. Sobrang pinahirapan daw niya ang buong baryo. Bukas ng umaga, sama-samang pupunta ang mga taga-baryo sa bayan para isumbong siya. Dahil sa anunsyong iyon, napag-isip-isip kong muli ang sitwasyon. Kilala ko si Tio Wang. Mahigit 50 anyos, isang tapat na tao. Noong kabataan nila, nakatrabaho niya ang tatay ko sa sakahan. Sa tuwing magkikita kami kapag may okasyon, tinatawag pa rin niya akong Xiao Feng. Hindi siya masamang tao, madali lang maimpluwensyahan ng iba. Matagal nang namamayagpag si Zhao Yutian sa baryo. At ang mga taong tapat na tulad ni Tio Wang, ay walang sariling paninindigan sa harap niya. Ang talagang gumugulo sa isip ko, ay yung mga salitang binitawan sa anunsyo. Sabi ni Tio Wang, kaya daw tinanggal ni Lin Feng ang mga tubo. Ay dahil pinag-iinteresan niya ang mga greenhouse ng gulay at mga farm sa baryo. Gusto raw niyang gamitin ang pagkawala ng tubig para pilitin ang lahat na ibenta sa kanya ang mga negosyo sa murang halaga. Si Lin Feng ay isang investor sa labas. Sanay na raw sa mga ganyang taktika. Hindi kayang isipin ni Tio Wang ang mga salitang iyon ng mag-isa. Galing kay Zhao Yutian ang mga yun. Tinawagan ko si Engineer Lee. Sinabihan ko siyang maghintay sa bakana ng baryo kinaumagahan. Hindi na kailangang pumasok sa baryo. Magmatsyag lang siya sa labas kung may anumang mangyayari. Pagkatapos, hinalungkat ko ang mga record ng mga greenhouse ng gulay sa baryo. At ang business registration ng manukan at itikan. Nang tingnan ng record, 31, 43, 18, 715, 1525 alam ko na ang nangyayari. 31, 06, 18, 715, 1525 05, 18, 715. Ang mga kontrata sa upa ng lupa para sa mga tinatawag na industrial greenhouse ng mga residente. Nakapirma sa pangalan ng Village Committee. Pero ang mga totoong umuupa ay puro kamag-anak ni Zhao Yutian. Ang rehistro ng legal representative ng farm. Ang bunsong anak ni Zhao Yutian. Sabi ni Zhao Yutian, gusto kong angkinin ang mga negosyo sa nayon. Ang taong talagang nag-aabang sa mga negosyong ito ay siya lang pala mismo. Kinabukasan ng umaga, hindi ako pumunta sa bayan. Hindi rin ako pumunta sa nayon. Naghanap ako ng lugar para maupo at maghintay ng balita. Si Uncle Wang, kasama ang 20 hanggang 30 residente, ay sama-samang pumunta sa munisipyo para humingi ng paliwanag sa ginawang pagbaklas ni Lin Feng sa mga tubo na labag sa patakaran. At sa pagputol ng tubig na nakapinsala sa mga magsasaka, wala si Mayor Zhang. Ang humarap sa kanila ay isang kawani ng munisipyo. Hindi niya naintindihan kung bakit sila nandoon. Pinagsulat sila ng formal na salaysay. At pinaiwan ng kanilang contact information. Sinabing ipaparating daw niya sa mga pinuno ng bayan. Naghintay ng matagal ang mga residente. Pero wala man lang silang naging resulta. Kaya umalis na lang silang nagrereklamo. Pagbalik sa nayon, nag-set up ng pagpupulong si Zhao Yutian sa bakuran ng Village Committee. Nag-imbita siya ng ilang kinatawan ng mga residente para maupo. Naghain pa ng tsaa at merienda. Kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalala. Sinabi niyang biktima rin daw siya. Sabi niya, tungkol daw doon sa pag-donate ni Lin Feng ng mga tubo noon. Tagapamagitan lang daw siya. Hindi raw niya nabasa ng maigi ang mga dokumento tungkol sa pagmamay-ari ng equipment. Sadyang gumawa raw si Lin Feng ng komplikadong kontrata para linlangin siyang pumirma. Ngayon, ang pagbaklas ng mga tubo ay isang matagal ng pinlanong business strategy ni Lin Feng. Nakaupo si Uncle Wang sa bandang ibaba. Sunod-sunod siyang tumango habang nakikinig. May nagtanong, paano naman yung tungkol sa maintenance fee? Bumantong hininga si Zhao Yutian. Yung perang yun, ay espesyal na pondo para sa maintenance na kinolekta ng komite ng barangay. Lahat yan ay nakadeposito sa collective account ng barangay. Hindi pa nagagalaw kahit isang cash-in. Pwedeng suriin ang account kahit kailan. Walang butas ang pagkakasabi niya. Tinitingnan ko ang mensahe sa cellphone. Ni-record ni Engineer Lee ang usapang yun at ipinadala sa akin. Pagkatapos kong basahin, ipinatong ko ang cellphone sa mesa. Ipinukpok ko ang aking mga daliri ng 2 beses. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ng taong yan, si Zhao Yutian. Pero sa naging diskarte niya ngayon, medyo tumaas ang tingin ko sa kanya. Alam na alam niya kung ano ang kinatatakutan ng mga taga-nayon. Takot silang walang mananagot sa anumang mawala sa kanila. Takot silang maapi ng mga tagalabas. Takot sila sa mga bagay na hindi nila nakikita. Sinalo niya lahat ng takot na iyon. Sa kanya ipinasa sa akin ang sisi.
Ganoon na lang kadali, pero may isang bagay siyang nakalimutan. Sinabi niyang ang pondo para sa maintenance ay nasa collective account ng barangay. At pwedeng suriin kahit kailan. Sinabi niya yan sa harap ng mahigit 20 taga-nayon. Nandoon din si Mang Wang. Agad kong tinawagan ang isang dati kong kaklase. Nagtatrabaho siya sa audit department ng munisipyo. Tinanong ko siya, kung may paraan bang hilinging isa publiko ang mga account ng barangay para masuri. Sabi niya, may karapatan daw ang mga residente na humiling ng transparency sa barangay. Pwedeng magpasa ng formal na request sa munisipyo. Ipinadala ko ang impormasyong ito kay Mang Wang. Walang kahit anong pambungad. Ito lang ang sinabi, sabi ni Chairman Zhao. Ang pondo para sa maintenance ay nasa collective account. Pwede kayong pumunta sa munisipyo para hilinging suriin ang account. Ito ay legal na karapatan ng mga residente. Hindi nag-reply sa akin si Mang Wang. Pagsapit ng gabi, tumawag si Engineer Lee. Sabi niya, kumontak na naman daw ng truck ng tubig si Zhao Yutian. Gusto na namang patubigan ang mga palayan. Nagmamatigas na huwag hayaang mamatay lahat ng punla. Tinanong ko kung ano na ang sitwasyon sa mga bukid. Natahimik si Engineer Lee ng ilang sandali. Sabi niya, ang palayan daw ni Boss Lin ay halos imposible ng isalba. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Tumawag si nanay kanina. Tinanong niya kung pwedeng pag-usapan na lang ng maayos ang gulo sa baryo. Huwag ko na raw palakihin. Ilang dekada na raw kaming magkakapit-bahay. Nakukonsensya raw siya. Sabi ko, Nay, huwag na kayong mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Pero alam ko sa sarili ko, na hindi pa ito ang pinakamahirap na parte ng lahat. Nagsimula nang magpasa ng mga papeles si Zhao Yutian sa munisipyo. May mga tao ako sa munisipyo na nagbabantay. Ngayong hapon, siya mismo ang pumunta sa opisina. Nagbigay siya ng isang liham ng reklamo. Ako ang nilalaman ng reklamo. Ang intensyon ko raw ay gamitin ang pagputol ng supply ng tubig. Para pilitin ang kooperatiba ng baryo na ibenta sa murang halaga ang lupa at ang mga sakahan. Malinis ang pagkakasulat ng liham. Organisado at malinaw. Sa dulo ay may kalakip na mga pirma ng ilang taga-baryo. Nandoon din ang pangalan ni Tio Wang. Pinatungan ko ng kamay ang kopya ng liham ng reklamo. Hindi ako nagmadaling tumugon. Marami akong oras. Si Zhao Yutian, wala. Hindi na magtatagal ang palayan niya. Pinapanta ko si Engineer Lee sa tabi ng ilog para magbantay. Nagpatawag na naman ng water truck si Zhao Yutian. Ibang kumpanya na ngayon. Mas bago ang mga gamit kaysa sa dati. Nakaparada ang water truck sa may pilapil. Nakalubog ang hose sa ilog. Umugang ng malakas ang water pump. Mabilis itong nagsimulang humigop ng tubig papunta sa bukid. Nakatayo si Zhao Yutian sa gilid ng bukid. Bihira, pero may kaunting ginhawa sa mukha niya. Pero wala pang kalahating oras na humihigop ng tubig. Nagkaaberya. Nagjam ang main impeller ng water pump. Bumalik ang malakas na pressure ng tubig. Hindi kinaya ng dugtungan ng tubo. Sumabog ito malapit sa mga taniman. Ang malakas na bugso ng tubig ay diretsyong tumalsik palabas. Tinangay nito ang lahat ng bagong tanim na punla sa katabing lupa. Nagkakagulo ang mga trabahador sa pagsara ng balbula. Inabot sila ng 20 minuto. Nang tumigil ang tubig, wasak na ang bukid. Nagkalat at nakatamba ang mga natirang punla. Nakatayo lang doon si Zhao Yutian. Hindi gumagalaw. Naging kulay abo ang mukha niya. Ipinadala sa akin ni Engineer Lee ang video. Hindi ko ito plinano, at hindi ko na kailangang planuhin pa. Sarili niyang karma yan. 10:00 ng umaga, pumasok ako sa baryo. Hindi ako gumawa ng eksena. Mag-isa lang ako, may dala akong isang folder. At idinikit ko ang laman nito sa bulletin board sa labas ng tanggapan ng barangay. Tumabi ako at naghintay. Ang unang lumapit para tumingin ay 2 matandang babae. Hindi sila marunong magbasa, kaya tinawag nila ang isang binata sa tabi para basahin ito. Nagbasa ng ilang linya ang binata, pero unti-unting humina ang boses niya. Huminto siya at binasa ulit mula sa simula. Tumingala siya at tumingin sa akin. Nag-iba ang itsura niya. Ang nakapaskil sa bulletin board ay ang listahan ng mga koleksyon ni Zhao Yutian sa loob ng maraming taon. Mula sa bawat pamilya sa baryo. Ang kabuoang listahan ng mga bayad para sa maintenance ng tubo ng tubig. Ang pangalan ng bawat pamilya, petsa ng bayad, at halaga. Ay malinaw na nakasulat. Sa kabuuan ng 3 taon. Umabot sa halos 300,000 ang kabuoang halaga. Kasunod nito ang pangalawang papel. Ang record kung saan talaga napunta ang perang ito. Kailanman ay walang natanggap na pera ang account ng barangay. Ang pinasukan ng pera ay isang account na personal na kontrolado ni Zhao Yutian. Pabilis ang pagdami ng mga taong nagkukumpulan. May bumasa sa pangalan ng pamilya nila at sa halagang binayad.
At natulala siya at hindi nakapagsalita ng matagal. May isang hamampes sa mesa. At nagmura. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang matagal na nakatitig sa listahan. Pagkatalikod, napaiyak siya. Sabi niya, nang utang daw ang kanilang farm ngayong taon. Pinaghirapan daw nilang ipunin ang perang iyon. Huling dumating si Uncle Wang. Sumiksik siya sa mga tao, nanood ng sandali, pero hindi nagsalita. Namulat na mutla ang kanyang mukha. Pauwi na si Zhao Yutian galing sa bukid. Mula sa malayo, nakita niya ang mga taong nagkukumpulan sa harap ng village hall at lumapit siya. Hindi pa niya gaanong maaninag kung ano ang nangyayari. Nang may pumilas sa listahan ng mga gastusin. At idinikit ito sa kanyang mukha. Sumigaw ito, Zhao Yutian, magsalita ka. Saan napunta ang lahat ng perang ito? Hinablot ni Zhao Yutian ang papel at sinulyapan ito. Agad siyang lumingon at tumingin sa paligid. Nang makita niya ako, nag-apoy ang kanyang mga mata. Lin Feng, ikaw ang may pakana nito. Ipinagpag ko ang abo ng sigarilyo ko. Habang nakatingin sa kanya, Secretary Zhao, totoo ba ang listahan o hindi? Gumalaw ang kanyang mga labi. Pero walang salitang lumabas. Lalong nagkagulo ang mga tao. May sumigaw na ibalik ang pera. May sumigaw na tumawag ng pulis. Napalibutan si Zhao Yutian. Umatras siya ng 2 hakbang. Bigla siyang tumalikod at pumasok sa loob. Inutusan niya ang isang tao na isara ang bakal na gate ng village hall. Mula sa kabila ng bakal na gate, naririnig siyang may kausap sa telepono ng pabulong. Hindi malinaw kung ano ang kanyang sinasabi. Nakatayo si Uncle Wang sa gilid ng mga tao. Muli niyang tiningnan ang listahan ng gastusin. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. At napatingin sa direksyon ko. May kung anong nagbago sa kanyang tingin. Noong paalis na sana ako, nagpadala ng mensahe si Engineer Lee. Inutusan daw ni Zhao Yutian ang isang tao na pumunta sa bayan. Para ipasa ulit ang complaint letter. Sa pagkakataong ito, direkta na itong inihatid sa desk ni Mayor Zhang. Ang balita na natanggap na ni Mayor Zhang ang reklamo. Kinumpirma ko yun noong hapong yun din. Hindi ako nataranta. Kung ano ang mangyayari, mangyayari talaga. Ang mga inihanda ko, ay higit pa sa inaakala ni Zhao Yutian. Pero sa ngayon, ang pinakamahalaga ay hindi ang gobyerno ng bayan, kundi itong mga tao sa baryo. Matapos ipaskil ang listahan ng bayarin, isinara ang bakal na gate ng village hall. Buong hapon, hindi nagpakita si Zhao Yutian. Ang mga taga-baryo ay paalis-alis at pabalik-balik. Nagtitipon, tapos mag-aalis-alisan ulit. Ang bulong-bulungan ay tumagal mula hapon hanggang dapit hapon. May nagsabing matagal na nilang nararamdaman na may mali sa pagkolekta ng pera. May nagsabing tinanong daw nila noon si Zhao Yutian. Ang sabi raw niya, utos iyon ng munisipyo. May nagsabi ring 3 taon nang nagbabayad ang pamilya nila. Sa kabuuan, 6,000 piso. Presyo na yun ng kalahating baboy. Nang dapit hapon na, lumapit si Tio Wang. Tumayo siya sandali sa harap ko. Hindi agad nagsalita, nakatungo siya, na para bang iniisip kung paano magsisimula. Hindi ko siya minadali, naghintay lang ako. Xiao Feng, sa wakas ay nagsalita na siya. Medyo paus ang boses niya. Yung petisyon para ireklamo ka. Si Zhao Yutian ang nagpapirma sa akin. Sabi niya, may nilabag ka raw. Ako, hindi na ako nagdalawang isip, pumirma ako. Tiningnan ko siya, patawarin mo ako. Tumingala siya, medyo namumula ang mga mata niya. May kasalanan din ako sa nanay mo. Nanahimik ako ng ilang segundo. Hindi, Tio Wang. Alam mo na ang dapat mong gawin. Tumango siya. Tumalikod at umalis. Kinaumagahan, dinala ni Tio Wang ang 7 o 8 kinatawan ng mga residente. Nagpunta sa munisipyo para magpasa ng isang formal na kahilingan. Hinihiling na isa publiko ang libro de kwenta ng barangay. Kasabay nito, naglakip din ng isang pinagsamang pahayag. Ipinaliliwanag dito ang impormasyon sa petisyon na ginamit sa naunang reklamo laban kay Lin Feng. Dahil dito, tuluyan nang nag-iba ang sitwasyon. Kumalat ang balita pabalik sa barangay. Hindi na mapakali si Zhao Yutian. Kinaumagahan, ipinatawag niya si Tio Wang sa barangay hall. Isinara nila ang pinto. Nag-usap sila ng halos 1 oras. Pagkalabas ni Tio Wang, madilim ang mukha niya. Dumiretso siya agad sa akin. Sabi niya, pinipigilan daw siya ni Zhao Yutian sa usapin ng pagbawi ng statement. Sabi raw, basta't makipagtulungan lang siya. Ang slot para sa ayuda ng barangay ngayong taon. Pwedeng dagdagan ng isa para sa pamilya ni Tio Wang. Tungkol naman daw sa usapin sa libro de kwenta. May paraan daw siyang ipaliwanag yun. Sinabihan si Tio Wang na huwag nang sumama-sama sa akin. Kung hindi, malilintikan daw siya sa barangay. Pagkatapos kong pakinggan, tinanong ko si Tio Wang. Anong isinagot mo sa kanya? Sabi ko, pag-iisipan ko muna. Tapos, lumabas na ako para hanapin ka. Tumango ako, Tio Wang. Itong desisyong ginawa mo ngayon, mas mahalaga pa kaysa sa pahayag ng pagbawi na yan.
Sumagot ang munisipyo sa hiling ni Tio Wang na suriin ang libro de kwenta. Ipinapaalam na ang libro de kwenta ng barangay ay sakop ng mga impormasyong dapat isa publiko. Nang lumabas ang sagot na iyon, agad na nag-iba ang timpla ni Zhao Yutian noong araw ding iyon. Bumukas ang bakal na gate ng barangay hall. Lumabas si Zhao Yutian at umikot sa barangay. Bawat bahay ay pinuntahan niya para sabihing pinik lang ni Lin Feng ang libro de kwenta. Sinabi niyang peke ang lahat ng numerong nakasulat doon. May hawak daw siyang totoong libro de kwenta. At anumang oras ay handa niya itong ilabas para magkaalaman na. May mga naniwala, mayroon ding hindi. Pero mas marami ang nagsimulang manahimik. Ang pananahimik mismo ay isa ng sagot. Pagsapit ng gabi, inayos ko ang pangalawang set ng mga materyales. Ipinadala ko ito kay Engineer Lee. Sinabihan ko siyang i-print yun agad kinaumagahan. Sa mga dokumentong to, nandito ang record ng mga pumapasok na pera sa personal account ni Zhao Yutian. Galing to sa isang tip na binigay ng isang insider noon. Sinundan namin yung lead. Medyo natagalan. Pero naging malinaw ang lahat. Tinanong ako ni Engineer Shu kung ipapaskil ko pa ba sa bulletin board. Sabi ko, hindi na kailangan. Itago na lang natin to para magamit kapag nag-audit na ang mga nakatataas. Kagabi, tumawag si Mama. May nagsabi daw sa kanya sa baryo, na nagbanta si Zhao Yutian. Papahirapan daw niya ang buhay ni Lin Feng sa baryong to. At yung lote ng lumang bahay ng pamilya Lin. Huwag na daw kaming umasang maaprobahan pa ang renewal. Natawa na lang ako pagkarinig ko. Sabi ko, Ma, may oras pa siyang isipin ang lote ng iba sa sitwasyon niya ngayon. Hindi naintindihan ni Mama ang ibig kong sabihin. Hindi ko na rin ipinaliwanag. Ang kalagayan ni Zhao Yutian ngayon. Para siyang isang taong nakatayo sa isang bangkang may butas. Pero abala pa rin siyang sigawan ang mga tao sa pampang. Pero ang hindi ko inaasahan. Noong hating gabi ring yun, nag-text si Engineer Lee. Sabi niya, yung lubid sa reserbang balon ni Uncle Wang sa baryo ay pinutol daw ng kung sino. Sinira rin daw yung takip ng balon. Yung kakaigib lang ni Uncle Wang kanina. Yung 2 banga ng tubig na reserba niya. Itinumba lahat sa lupa. Noong nag-text si Engineer Lee, tinitingnan ko yung mga transaction record sa account ni Zhao Yutian. Hindi pa nga lumalamig yung tsaa sa tabi ko. Binasa ko ulit ang mensahe. Nag-reply ako kay Engineer Lee ng ilang salita, huwag galawin ang lugar. Pagkatapos, tinawagan ko si Uncle Wang. Matagal bago niya sinagot, paos ang boses niya. Halatang gising pa. Sabi ko, Uncle Wang, huwag niyo munang gagalawin ang lugar ngayong gabi. Pupunta ako dyan bukas. Sandaling natahimik si Uncle Wang. Sabi niya, Xiaofeng, nadamay pa kita. Sabi ko, hindi mo ako idinadamay. May pumipilit lang sa akin na tapusin ang dapat kong gawin. Kinaumagahan, pagpasok ko sa baryo, dumiretso muna ako sa bahay ni Uncle Wang para tingnan ang lugar. Basag ang takip ng balon, tila pinukpok ng matigas na bagay. Pinutol gamit ang matalas na bagay ang lubid ng balon. Malinis ang pagkakagawa, hindi ito mukhang biglaan lang. Pinaghandaan talaga ito. May 2 malaking tapayan ng tubig na nakatambas sa bakuran. May mga bakas pa ng basang putik sa lupa. Kinuhanan ko ng litrato ang buong lugar. Pagkatapos, pinuntahan ko ang 2 pang pamilya sa baryo. Sila yung mga gumagamit din ng reserbang balon. Nagkaproblema rin ang mga balon nila kagabi. Ang takip ng balon ng isa ay hinaranggan ng kung ano-anong mga gamit. At sa isa naman, nawawala ang lubid para sa balon. Hindi ito basta-basta lang na paninira. Ang pakay talaga nila ay patigilin ang supply ng tubig. Gusto nilang tuluyang isara ang huling natitirang paraan ng mga residente. Tumawag ako agad sa pulis. Kasabay nito, inayos kong lahat ang mga litrato at video mula sa 3 lugar. Ipinagsama-sama ko ito at ipinadala sa isang numero. Ang numerong iyon ay ang direct line sa opisina ni Mayor Zhang. Wala akong isinamang kahit anong paliwanag. Isang pangungusap lang ang ipinadala ko. Pinipigilan ni Zhao Yutian ang mga residente na tulungan ang kanilang sarili. Pakisuyong bigyan pansin ng munisipyo. 10:00 ng umaga, yung video ng pagkawasak ng balon sa bahay ni Uncle Wang. Ipinost ko sa group chat ng aming baryo. Agad na nagkagulo ang GC. May nagtanong kung sino ang may gawa nito. May nagsabing may nakita siyang 2 estranghero na paikot-ikot sa baryo kagabi. Mayroon namang direktang nagbanggit ng pangalan. At hinamon si Zhao Yutian na lumabas at magpaliwanag. Halos 20 minutong nanahimik si Zhao Yutian sa group chat. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe. Sinabi niyang walang kinalaman ng konseho ng baryo sa insidente. Maaaring gawa raw ito ng mga hindi taga rito. Nai-report na raw ito sa pulis para imbestigahan. Sumagot ako sa GC na nakunan na ito sa surveillance camera. At kasalukuyan na itong binaberipika ng mga pulis. Natahimik na naman ang group. Totoo ang sinasabi ko, yung camera na kinabit ko sa labas ng bahay ni Uncle Wang. Kagabi, nakuhanan nito ang likod ng 2 tao.
at ang tagiliran ng mukha ng isa sa kanila. Hindi masyadong malinaw ang kuha, pero sapat na. Kinahapunan, nagpatawag si Zhao Yutian ng pulong sa village hall, para raw pag-usapan kung paano aayusin ang problema sa supply ng tubig. Pinag-aambag niya ang lahat para makapag-install ulit ng mga tubo. Nagbigay siya ng presyo, 2,500 bawat bahay. 120 bahay sa buong nayon. 300,000 lahat-lahat. Sabi niya, sapat na raw ang perang to para makapaglatag ulit ng isang basic na sistema ng tubo. May nagtanong kaagad, kung yung maintenance fee ba na binayad natin dati ay kasama na sa ambagan ngayon. Sabi ni Zhao Yutian, iba ang maintenance fee.